Nanginginig ang katawan ni Adriana na nahihinulaan na nito kung saan sila babagsak ni Bradley, pero kahit anong kastigo nito sa sarili ay hindi naman niya masuway si Bradley dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sariling gusto rin niya ang ginagawa nila. Hey, you're shaking, sweetie. Are you sure about this? Kinakabahan lang. It's okay, Bradley, continue please. Are you sure, sweetie? Pilit kinakalma ni Adriana ang puso na tinutugon ang napakabanayad na halik ni Bradley. Ingat na ingat ang bawat paghagod nito na salitang sinisip-sip ang mga labi ni Adriana. He smiled and kissed her again, deep, passionate and aggressive like his marking Adriana's lips as his own. His lips goes down to her neck. Marahang sinisip-sip ang balat ni Adriana na sinisigurong mag-iiwan ng marka. Hinahayaan lang naman ito ni Adriana na ninanamnam ang nakakadeliryong emosyong pinapalasap ni Bradley sa kanya. Bradley, pagpigil nito ng maramdamang pababa ng pababa ang mga labi ng lalaki, akala niya ay hanggang puson lang niya ang hahalikan nito pero hindi, pulang-pula ang mukha ni Adriana, at kahit langgo na ito sa sensasyong pinagsasaluhan nila ay pinilit nitong idilat ang mga matang namumungay. Huwag na dyan, Bradley, nakakahiya. Nakaposisyon na kasi si Bradley sa ibaba niya. Nakabuka ang hita niya na nakataas sa balikat nito ang binti at wala na rin kahit anong saplot. Para tuloy pagkaing nakahain kay Bradley ang hiyas nito na sinisinghut-singhut pa ng binata. Why, I don't usually do this, sweetie, but for you, I'm willing. His eyes were intense like he's seducing her the way he stared at her. Kahit para siyang yelo na natutunaw sa titig ni Bradley ay pilit siyang nakipagtitigan dito. You're so beautiful, especially now that you're fully naked, sweetle. Napalapat ng labi si Adriana na matiim na nakatitig dito. Nahihiya siyang ibuka at ipahalik kay Bradley ang pribadong parte niya sa katawan but at the same time she feels excited and special. Dahan-daang yumuko ng dilaan ang hiyas nitong ikinasinghap ni Adriana na napakapit sa buhok nito. Unti-unting napawi ang hiyang nadarama nito nang maramdaman ang mainit at malambot na dila ni Bradley na lumalapat sa kanyang hiyas. Adriana bites her lower lip, trying to suppress her moans but she failed. Masyadong masarap at nakakawala ng tuliro ang ginagawang pagsamba ni Bradley sa kanya na ngayon niya lang naranasan sa tanang buhay niya. It may sound weird but for her, it feels like heaven. Walang kasing sarap ang sensasyong nadarama niya habang paulit-ulit na dinidilahan ni Bradley ang kanyang hiyas. Ooh, so good, nang maramdaman ni Bradley na nalalapit na ito, ay mas pinag-igihan pa nito ang ginagawang pagsamba kay Adriana hanggang sa tuluyan nitong naabot ang rurok ng tagumpay, para itong tinakasan ng lakas matapos makaraos sa init na nararamdaman. Pero hindi pa man ito nakakabawi ng lakas ay naramdaman na nito ang unti-unting pagbaon ni Bradley sa kanyang lagusan. Bradley, hiyaw nito nang madama ang kirot, napatukod ng kamay si Bradley sa magkabilaang gilid nito, iniyakap ang binti ni Adriana sa kanyang baywang na patuloy sa dahan-daang pagbaon sa kasakaypan nito. Tiisin mo muna, sweetie, nahihirapan din akong bumaon sayo. Kahit parang nawawasak na naman si Adriana sa muling pagbaon nito ay may tuwa sa puso nitong ipagkaloob sa binata ang sarili. Still tight, hindi ba dito lumabas ang anak natin, sweetie? Anak natin? Yeah, our son, hindi mo pa rin ba ako matandaan? Ako yung pinasok mo noon sa unit ko habang naliligo. You're also calling me Torong ba yun? Saad ni Bradley na ikinamilog ng mga mata nitong tila na himasmasan sa kalasinggan. Ano? Teka, linawin mo muna, pag-awat ni Adriana dito na mahinang natawa. Mamaya, sweetie, ano ka ba? Hanggang saang mabagal nitong pag-ulos ay unti-unting naging agresibo. Dinig na dinig sa labas ng sasakyan ang palitan nila ng ungol, hingal na hingal at nanghihinang bumagsak si Adriana sa ibabaw ni Bradley. Tired, ilang segundo pa ay nakaidlip na ito ng tuluyan sa ibabaw ni Bradley. Maingat itong kinarga ng binata na dinala sa loob ng silid nito. Inihiga niya sa tabi ng anak nilang nahihimbing at maingat na pinunasan bago binihisan. Nang matapos nitong asikasuhin si Adriana ay siya na ang naglinis ng sarili bago nilinisan ang sala na nagkalat ang mga pinag-inuman nila ni Adriana. Ngayong sigurado na siyang ito nga ang dalagang nakaniig noon ay wala nang rason para hindi siya magtapat dito. Gusto niyang bigyan ng buo at masayang pamilya ang anak nito.
Sa isip-isip nito ay marahil ito na ang sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin na ibalik ang mag-ina niya kahit napaka-imposible ng bagay na leyon. Pero heto na, nandito na ang mag-ina niya, hindi man si Ashley at anak sana nila ang bumalik, ang mahalaga ay mag-ina niya pa rin ang dumating. And that's enough for him to accept them in his life. Matapos nitong malinis ang sala at kusina ay lumapit na ito sa mag-ina na pamwesto sa likuran ni Adriano habang yakap-yakap ang mag-ina niya. Kahit magliliwanag na at masakit na ang ulo niya dala ng puyat at nainom ay nangingiti pa rin ito. He feels complete, contented, he feels at home sa piling ng mag-ina niya. I love you too, bulong nito na hinagkan ng mag-ina at inayos ang kumot nila bago tuluyang nagpatangay sa antok. Kinabukasan ay naunang nagising si Adriana, nangunutno pa ito nang maramdaman ang mabigat na bagay na nakapatong sa tiyan at hita nito. Napababa ito ng tingin sa sarili at napangiting malanganan si Bradley na nahihimbing, nakapulupot ang braso nito sa kanyang tiyan na parang sawa na nakalingki sa kanya, maging ang hita nito ay nakapatong sa hita niya kaya naman nangangalay ito sa bigat ni Bradley. Good morning. Ang gwapo naman. Kahit mahaba ang buhok at balbas nito ay halata sa ilong at mga mata nito na may itsura ang binata. Nag-init ang mukha nito nang mapasulyap sa panga ni Bradley. Namumula kasi iyon na alam niyang siya ang may kagagawan kagabi. She put some hickeys on his neck last night. Napabalik ang naglalakbay nitong diwa nang maalala si Kurt. Bumilis ang pintig ng puso nito na maling unang wala na sa tabi nila si Kurt. Kurt, anak, dali-dali itong lumabas na wala si Kurt sa loob ng silid ni Bradley at parang nabunutan ng tinik sa dibdib nang makitang nandito sa labas ang anak. Magiliw na nakikipagkwentuhan sa mga tauhan ni Bradley ng mga mekaniko at abala sa figure repair ng mga kotseng nakatoka sa kanila. Napahawi ito sa buhok na sabog-sabog pa habang palapit sa anak nitong nakaupo sa hood ng isang kotse. Magiliw naman itong kinakausap ng mga tauhan ni Bradley na nagkakatawanan pa sa kabibohan nito. Kurt, napaawang pa ang labi ng mga ito nang mabungaran ang dalagang bagong gising na palapit sa gawi nila. Hi, Mom, good morning, gising na po ba si Daddy? Not yet, he's still sleeping. Nagugutom ka na ba? Sagot ni Adriana na nilapitan itong pinupog ng halik sa buong mukha ang ina. I'm full, Mom, kumain na po ako kanina pinakain nila ako. Napamaang naman si Adriana na nilinggan ang mga binatang nahihiyang ngumiti sa kanya. May mga suot na black uniform ang mga ito na pang-mekaniko kaya tiyak niyang tauhan ni Bradley. Magandang umaga po, Ma'am. Kayo pala ang ina ni Bossing Kurt. Naku, kaya naman pala tinanghali ang Boss Bradley. Kakamo-kamot sa ulo na saad ng isang lalaki na nangingiti. Nahihiya namang ngumiti pabalik si Adriana na nagpakilala sa mga ito bago inakay sa loob si Kurt. Mommy, what's that po? Tanong ni Kurt na itinuro pa ang leeg nito. Nahihiyang hinaplos ni Adriana ang leeg nang maalala ang mga kiss mark nitong inilagay ni Bradley kagabi. Mosquito bites lang anak. Ang mommy naman, ginawa pang lamok ang daddy ko. Hindi makatingin ng diretso si Adriana kay Bradley habang kumakain ang mga ito. Matapos kasing makapagluto ni Adriana ay sakto namang nagising na ito. Pangiti-ngiti pa ito sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata na tila may ibang ibig ipahiwatig. Daddy, you have mosquito bites too. Puna ni Kurt nang mapansin ang ilang pulang marka sa leeg at dibdib ni Bradley. Hindi kasi ito nakadamit ng pang-itaas kaya nakabalandra ang kakisigan nito. Napababa ng tingin si Adriana doon na nasamid at sunod-sunod na napaubo. Kaagad naman itong pinagsali ng tubig sa baso ni Bradley na natatawang hinagod sa likod ang dalaga. Yes anak, a beautiful mosquito bite me last night, hindat nitong sagot kay Kurt na napatawa. Nakurot naman ito ni Adriana sa hita na impit na napadaing at dinadaan na lamang sa ngiti para hindi makahalata si Kurt. Are you okay, Mommy? Yes, son, may nakaalala lang kay Mommy. Baka naman ibig mong sabihin may naalala ang Mommy. Manahimik ka nga, kumain ka na lang. Matapos mag-agahan ang mga ito ay nagsuot na ng pangmekanikong uniforme si Bradley. Wow, Daddy, you still look great in your uniform po. Bulalas ni Kurt na napa-thumbs up pa sa ama nito. Totoo. Opo, niling namang nakikinig si Adriana sa dalawa. Komportableng-komportable na nga sila sa isa't isa na parang totoong mag-ama. Sandali, napatitig ito kay Bradley na nakikipagharutan na naman kay Kurt na panay ang tawa.
nakaupo ito sa sofa habang karga si Kurt at kinikiliti nito, parang may sinabi siya kagabi na anak namin si Kurt. Nilanggana naman ito ni Bradley na tinantanan si Kurt na hingal na sa pagtawa. Yes, sweetie, may problema ba? Nakamata lang naman ang mag-ama sa kanya na naghihintay ng sasabihin nito. Bradley, pwede ba tayong mag-usap? Saglit, seryosong saad nito na ikinatango nitong ibinaba na si Kurt na karga nito. Anak, play ka muna ha, gusto raw akong lambingin ng mommy mo. Napailing na lamang si Adriana sa narinig na nagbubulungan pa ang dalawa na tila may kalokohang pinag-uusapan, napasunod si Bradley kay Adriana na nagtungo sa may kusina, naiwan naman si Kurt sa sofa na hinalungkat ang cellphone ni Bradley. Yes, sweetie, baka naman makita tayo ng anak natin. Makita ang alin, kaya nga dito na tayo mag-uusap para nakikita niya tayo. Sabi ko nga, dito tayo mag-uusap, ulit nitong bulong na napapalapat ng lobbying nagpipigil mapangiti. Sinalubong nito ang mga mata ni Bradley na matiim ding nakatitig dito at naghihintay sa kanyang sasabihin. It's about last night. Sure, sweetie, let's do it again later kapag nahihimbing muli ang anak natin. Nangunutno si Adriana na napatingala ditong naipil yung ngiting naglalaro sa mga lobby. Ano bang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin may sinabi ka kagabi about kay Kurt. Sabi mo, hindi matuloy-tuloy ni Adriana ang sasabihin dahil hindi nito batid kung dala lang ba yun ang bugso ng damdamin nila o baka namali lang siya ng narinig dahil lasing din siya kagabi. Bakit, hindi mo pa rin ba ako matandaan, sweetie? Ano bang sinasabi mo? Damang-dama kasi nito ang libu-libong boltahe ng kuryente sa pagkakahawak sa kanya ni Bradley na ibang-iba ang hatid sa puso niya. It's me, Adriana, ako yung lalaking nakabuntis sa'yo. Napaawang ng lobby si Adriana na napatitig dito, tinitimbang kung seryoso ba ito o nagbibiro lang, pilit nitong inaalala ang mukha ng binatang nakaulayaw niya noon sa katabing unit ni Timothy pero sadyang hindi niya maalala ang mukha. Ano bang pinagsasabi mo? Yumapos naman si Bradley sa baywang nito na napasinghap at namilog ang mga mata na napasulyap sa gawin ni Kurt. Mabuti na lang at abala ang anak nito sa ginagawa sa cellphone ni Bradley at hindi napapansin ang dalawa sa kusina. Do you think I'm kidding? Hindi kita maintindihan. Fine. Ako yung binatang pinasok mo noon sa unit ko, 5 taon na ang nakakalipas. Imposibleng hindi mo matandaan ang gabing yun ako ang nakakuha ng virginity mo. Alam kong lasing na lasing ka noon, iniisip mo pa nga na ako ang fiancé mo at ikakasal na kayo. Kaya marahil ipinagkaloob mo sa akin ang sarili mo noon. Well, I'm still a man, nakahubad ka sa harapan ko, hindi naman ako santo para hindi talaban. Kaya nga nagka-Kurt ka, parang bombang sumabog ang isiniwalat ni Bradley sa dibdib nito. Paulit-ulit na nire-reply nito sa isipan ang sinaad ng binata pero hindi mag-sink in sa kanyang utak. Napakurap-kurap pa ito sa ginawa ng binata na mahinang natawa at nilang sa reaksyon nito. Anong ibig mong sabihin, Bradley, ikaw ang biological father ni Kurt? Yeah, kung hindi ka naniniwala, I can bring you to my unit and show you the CCTV recording. Pwede rin kaming magsagawa ng DNA test ni Kurt para masiguro mong ako ang ama niya. Napatitig naman si Adriana dito, inaaral kung seryoso ba ito o nagbibiro, pero habang tumatagal na natitigan niya ito ay nakikita na nga niya ang malaking pagkakahalintulad nila Bradley at Kurt kahit mahaba ang balbas at biguti nito sa mukha. I was taking shower nang pumasok ka. I think nagkamali ka ng silid cause you're calling me Torong. Sinabi mo rin na ikakasal na tayo kaya hindi masamang magsabay tayong maligo. I was shocked na birhen ka. Sa sobrang saya ko ng gabing yun, nawala sa isip kong gumamit ng protection. Kinabukasan ay nagising akong mag-isa na lang sa kama, hindi ko naman alam kung saan ka hahagilapin kaya hindi na kita hinanap, but look at us now, hindi natin hinanap ang isa't isa pero pinagtagpo tayo ng tadhana. Napangiti na rin si Adriana sa sinaad nito, kahit hindi malinaw sa memorya niya ay dama niyang nagsasabi ng totoo si Bradley, kaya marahil palagay ang loob nilang mag-ina dito dahil naging bahagi na ito ng buhay nilang mag-ina. What's your plan now? Babalik ka pa rin ba ng Spain? Napahinga ng malalim si Adriana, gusto niya sanang magkaayos na muna sila ng pamilya niya at ni Timothy bago bumalik ng bansa, pero may pag-aalangan pa rin sa puso niya na lapitan ang mga ito, lalo na't alam niyang malaki ang pagnanasa ng Kuya Cassiano niya sa kanya.
Nabahala naman si Bradley na napapisil sa baba nito at itiningala si Adriana. Sinalubong nito ang mga mata ng dalaga na puno ng halo-halong emosyon. "What's wrong, ha? Ang totoo niyan, tinakbuhan ko yung kasal ko, 5 taon na ang nakakalipas. Noong gabing naialay ko ang sarili sa'yo sa pag-aakalang ikaw ang fiancé ko, kinabukasan noon ay araw ng kasal ko." Pagkukwento nito na ikinatango-tango ni Bradley na matamang nakatitig dito. "Magulo ang pamilya ko, Bradley, noong namatay ang mommy ko. Saka ko lang napag-alaman na hindi ko pala totoong ama at mga kapatid ang nakagisnan kong pamilya. Hindi rin kasal ang mommy at stepdad ko kaya sa akin nakapangalan ang lahat. Ang kumpanya, bahay at ilang properties namin. Pero nang hindi ko itinuloy ang kasal ko at napahiya ang daddy, itinakwil nila ako. Hindi man lang niya inalam kung bakit hindi ko itinuloy ang kasal. Pero ngayong malinaw na ang lahat sa akin. Sinadya akong takutin ni kuya para hindi ko ituloy ang kasal ko at itakwil ako ng daddy. Dahil bata ako ay madali akong natakot. Sa pag-alis ko ng bansa, ipinakasal ang stepsister ko kay Timothy ang sanay mapapangasawa ko. Nakita mo na sila, sa restaurant, remember, yung sopistikadang babae na inaaway ako at yung kasama niyang lalaki na may dalang bata. Sila yun, ang ate Bernadette ko at si Timothy na ex-fiancé ko. Sila din ang nagkatuluyan, hindi naman nakaimik si Bradley sa mga nalaman. Naalala nga niya ang 2 pares na tinutukoy ni Adriana. She was betrayed, everything was planned para mawalan nito ng mana, at nagtagumpay ang pamilya nitong agawan siya ng mana. Don't worry, sweetie, nandito na ako, tutulungan kitang bawiin ang dapat sayo. I promise, maghapong nasa talyer ni Bradley ang mag-ina. Matapos magkausap ng masinsinan ang dalawa ay napagpasyahan ni Adriana na pupuntahan na muna nila ni Kurt ang pamilya niya. Ayaw sanang pumayag ni Bradley na silang dalawa lang ang pumunta pero nais ni Akiko na makausap ng masinsinan ang kinagisnan niyang pamilya bago iharap si Bidley sa mga ito. Eksakto namang tinawagan siya ng daddy niya na pinapaanyayahan siyang magtungo ng mansion para sa wedding anniversary ng ate Bernadette nito. Kaya hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. What's wrong with you, dude? Susundan niya dapat si Adriana sa mansion nila. Iba kasi ang nagpaparamdam dito pero dumating naman ang kuya Reynan niya. At ipinaalam sa kanyang nagpaubaya na si Cyrus para sa kanya. May parte sa puso niyang natutuwa at nagdidiwang dahil ipinaubaya na ni Cyrus sina Adriana at Kurt sa kanya. Pero nalulungkot din dahil nasaktan niya ito at nagpakalayo-layo na muna para makalimot. Kuya, hindi ako mapalagay. Yeah, I can see it. Maupo ka nga muna, Bradley. Nahihilo ako sa'yo eh. Napabuntong hininga ng malalim si Bradley na pabagsak na naupo ng sofa. Ipinagsali naman ito ni Reyna na naubos na niya ang lamang alak ng baso. Sundan ko kaya sila, baka mamaya ay pagkaisahan nila o ipahiya lang ang mag-ina ko. Hindi ako makakapayag na may magpapahiya sa mag-ina ko. Kuya, hindi ko nahahayaang mag-isa ang mag-ina ko. Not anymore. Hey, dude, party yung pupuntahan mo, kung ayaw mong mapahiya ang mag-ina mo doon, ayusin mo ang sarili mo. Napahinga ito ng malalim na mahimigan ang punto ng kuya niya na napatitig sa kinuha niyang damit, isang kupas na pantalon at plain blue shirt, bagsak ang balikat nito na nagtungong muli sa closet nito at pumili ng formal attire na ikinangiti ni Reynan, naiiling na lamang itong nakikinitang nagbabalik na ang Bradley na kapatid nito. Welcome back, dude, that's my little brother. Kabado si Adriana na bumaba ng kotse na sumando sa kanila sa talyer ni Bradley. Matapos ang 5 taon ay ngayon lang ulit ito makakatuntong sa bahay na kinalakihan nito. Napagala ito ng paningin sa kabuuan ng mansion. Halos hindi na niya ito makilala na binago na ang old design maski pintura. Maging ang garden ng mommy niya sa harapan ay wala na. Kuyom ang kamao nito na nagpipigil sa pagtulo ng luha. Nasasaktan siya na pina-renovate nila ang mansion without her permission. Kung tutuusin ay sa kanya din ito. Pero heto at kinakamkam ng mag-aamang hindi naman niya kadugo. Mommy, let's go. Pilit itong ngumiti sa anak na pinagsalikop ang mga daliri nila at taas noong naglakad papasok. Sumalubong sa kanila ang malakas na musika pagpasok ng bulwagan. Marami na ang bisita. May stage sa harapan kung saan naroon ang 2 pares. Si Bernadette at Timothy na matamis na nakangiti sa lahat.
Magiliw na binabati ang mga bisitang lumalapit sa kanila. Magkakatabi ang mga mesa at silya na nababalot ng tablecloth. May mga pagkain at inuming nakahain sa lahat ng mesa at nakalagay din ang pangalan ng mga bisita. Nangunutno ito na halos malaibat na nila lahat ng mesa doon sa kakahanap ng pangalan niya pero wala. Dim light ang ilaw pero malinaw niyang nababasa ang mga pangalan na nasa mesa at wala talaga ang pangalan nito. Naikayam nito ang kamao na inakay si Kurt sa sulok, tiyak niyang sinadyang hindi sila bigyan ng mesa para tumayo lang silang mag-ina sa sulok, naniningkit ang mga mata nito na hinanap ng paningin ang magaling niyang ama, ito lang naman ang dahilan kaya siya nagpunta dito. Kung dati ay wala na siyang pakialam sa yaman nilang pamilya na kinamkam ng mag-aama, ngayon ay mas nangingibabaw na ang galit sa puso nito at nakahandang ipaglaban ang kanya. Mommy, hindi po ba tayo uupo? Nangangawit na ako, saka nagugutom na po ako. Saglit lang anak ko ha, hindi ko mahanap ang mesang nakalaan sa atin, tumango naman ito na napapamasid din sa lugar, masaya ang lahat na nagkukwentuhan. Ang iba ay nag-iinyuman na habang ang dalawang pares na nasa harapan ay abalang kumakain kasama ang isa pang batang lalaki na kamukha ni Timothy. Tiyak ni Adriana na anak nila yon dahil hawig ni Timothy ang bata. You stay here ha, kakausapin ko lang ang daddy. Hinagka niya ito sa noo na hinaplos sa ulo bago iniwanan. Nasa likuran naman ni Kurt ang dalawang bodyguard ni Bradley na nakabantay sa mag-ina. Nilapitan nito ang ama na abala sa pag-entertain ng mga bisita nila. Nang malengganan siya ng matanda ay matamis itong ngumiti na tila walang problema sa pagitan nila. My daughter, welcome home, pagbati pa nito na sinalubong ng yakap ang dalaga, napasinghap naman ang mga bisita nila nang makilala ito, nagbubulungan pa ang mga ito na nakamata sa kanya na ilang taon ding hindi nagpakita sa publiko. How are you, darling? Lalo kang gumaganda habang nagmamatured ka. Can we talk in private, Dad? Saad ni Adriana na ipinagdiinan ang pagtawag dito ng Dad at hilaw na ngumiti sa matanda dahil nakamata sa kanila ang mga bisita. Yeah, sure darling, let's go inside. Tinambol naman ang dibdib ni Adriana pagpasok nila sa mansion. Napahinto ito ng malengganan sa wall kung saan nakalagay ang portrait ng kanyang ina noong dalaga pa lang ito at wala na ito doon, tanging larawan ng mag-aama lang ang naiwan na ikinakuyom ng kamao nito. Have a seat, hiha. What happened here, Dad? Bakit iba na ang mansion at wala na dyan ang portrait ng aking ina? Nagkibit balikat lang naman ang matanda na sinenyasan ang katulong na may dalang alak. Kumuha ito ng shot na napasimsim doon bago sumagot, pinatanggal na ng Ate Bernadette mo. Because the moment you left US alone, ang Ate Bernadette mo na ang owner ng mansion na ito, pinapante kita dito para alukin ka. Kung gusto mong bumalik ng pamamahay na ito, seryosong saad ng matanda na ikinasalubong lalo ng kilay ni Adriana na nakamata dito. What? The last thing I've remembered was I am the owner of this house, palabang sagot ni Adriana na ikinilang lang ng matanda. You live, darling, remember? But if you want to get this mansion back to you, I have one condition. What is it? Mary Casiano. Awang ang lobby na napakurap-kurap si Adriana sa narinig. Paulit-ulit nitong ni-replay sa utak ang narinig at halos mawala ng ulirat na mag-sink in sa utak nito ang sinaad ng matanda. You're getting crazy. Do you think pakakasalan ko ang anak mo para makuha nyo ng tuluyan ang mga nakapangalan sa akin? Why not? Long time no see, my step-darling. Ani ng baritonong boses na ikinalingon nito sa likuran at lalong nandilim ang paningin na malengganan nito ang Kuya Casiano nito. Napahagod pa ito ng paningin sa kabuuan nito na tila hubot-hubad ito sa kanyang isipan, hindi nakaligtas sa paningin ni Adriana ang paglunok nito ng mapasulyap sa dibdib nito. At sa tingin mo, pakakasalan kita, in your dreams, bamaling ito sa matanda na nakikinig lang sa kanilang dalawa ni Casiano. Pumasok na rin si Bernadette at asawa nitong si Timothy na natigilan makita si Adriana dito. Oh, sis, I didn't expect to see you here. Hindi mo ba kami babatiin ng asawa ko? Natawa ito sa pang-iisnob sa kanya ni Adriana na napailing, oh, where's your son? Kaya naman pala tumakbo ka noon sa kasal niyo sana ni Timothy kasi may iba kang boylet, that beggar loser. Pang-uuyam pa rin ito na ikinaigting ng panga ni Adriana na nilinggan itong sinama ng tingin, hindi ko pakakasalan yon, to get my properties back, kung hindi niyo ibabalik sa akin ng kusa ang mga properties ko. We'll see you in court then. You can't do that. At sa tingin mo ay kaya mong banggain ang pamilya namin?
Mapapahiya ka lang, Adriana, baka nga hindi mo pa kayang magbayad ng abogado mo. Nakataas kilay na saad ni Bernadette na ikinatawa nito. Huwag kang mag-alala, sis, baka pag nakilala mo kung sino ang mapapangasawa ko ay manghina ka bigla pero sorry ka. Hindi ka nun papatulan kahit maghubad ka pa sa harapan niya. Don't you dare to insult my wife in front me, Adriana. Pagbabanta ni Timothy dito na ikinabaling ni Adriana dito na napalunok nang makitang seryoso lang ito. And don't you dare to talk to my girl like that. Baka gusto niyong masampulan ko kayo sa pang-aapi sa mahal ko. Wika ng baritonong boses na ikinalingon nilang lahat. At halos lumuwa ang mga mata ng Mullinganan ng binatang tila haring naglakad papasok na hawak.